So hi mga kadala-dalan, welcome to my channel. Fresh ng girl life. Uy! Mga kineso. Cooking show natin and thank you so much for watching this video. Charit. Mga darling. Hi guys! Welcome back to my channel. So good morning everyone. And for today's video ay nandito tayo ngayon sa bahay ni Lola ulit dahil pauwi na kami ng Etivac. So pinuntahan ko muna sila nanay dito to bond for a while with them. Siyempre mamimiss ko sila ng todo. But for now is bago tayo umuwi ay ipagluluto ko muna sila ng napakasarap na putahe na chicken curry. No? Yung energy. Curry! Parang baliw. So ayan. So na-ready na lahat ng mga kailangan ko. So nahiwa na siya here. The sibuyas, bawang, sili, and luya hey. So tara, isi-set up ko lang yung pagluluto ko and then, let's cook na. I love you and I miss cooking vlog talaga so much. So tara, magluto na tayo. And so ayun na everyone at nagpainit na ako ng apoy dito, pasabog. Apoy lang, bakit nagpainit ng apoy? Nagpainit na ako ng kawali at mantika. So magsisimula na tayo maggisa ng ating sibuyas. Okay na to. So, ayan. Siyempre, gisa-gisa lang. Ihinip ako. So, kamusta naman kayo dyan? Mag-usap kaya tayo. How's everyone doing today? Walang sasagot? Wala sumasagot. Ikaw ba, kamusta ka dyan? So, ayan na nga. Kamusta nga kayo? So, hindi kayo okay. Charis. Wala naman ako masabi Gawin ko dito. Kausapin ko si self. Ayan. Okay na to. So, ayan. Nilagay ko na yung bawang, luya at sili. Gigisa lang natin. Ang bango. Ito talaga yung pinaka-favorite kong naaamoy Kasi medyo ang liliit ng hiwa ko sa ano. Saan? Napagalitan ako. Ito pala yung magandang sandok. Sorry, Nay. Tama na to. Okay na to. Okay na to. Naluto ko na naman na lahat. Hindi ko lang bakit pa ako nagaganito. Hindi, joke lang. So, ayan na. So, ginisa ko ng sibuyas, bawang, sili at luya. So, matagal-tagal pa yan. Lalagyan na natin yung manok. Chicken. Sorry, naka-chicken. So, ayan, nalagay ko na yung chicken. Siyempre, halu-haluin natin siya. So, dyan lang siya for 3 days and 2 nights. Katulad ng lagi kong ginagawa, maglalagay ka ng chicken flavor. Tinatago ko pa siya sa pangalang chicken flavor. Magic, sarap lang naman siya. At lalagyan din natin siya ng pati, syempre. Pasabog. Sahaluin mo lang siya. Namimiss ko na ang mga bakla. Excited na ako guys dahil malapit na ako umuwi ng Cavite. Abangan nyo, magbablog na ako doon ulit. Kasama lahat ng bayot. So ayan, papakuluan ko muna to lahat. Igigisa ko lang siya maigi. Then babalikan ko kay mamaya kapag maluto na siya. Tapos magkakainan na. Paulit-ulit na lang. Charis lang. So ayan,
Papakuluan lang to. Yan, ganyan. Halika, ipakita natin ang itsura niya. O, di ba, pasabog. Tapos kapag gisang-gisa na siya, yan, lalagyan na natin siya ng gata. As you can see, wala akong carrots kasi wala namang kumakain ng carrots dito. At wala rin patatas. So, kaya ito ang tinawag na chicken curry na manok lang. At walang kagulay-gulay. So, and everyone, babalik ko kay mamaya. I love you, everyone! And so, ayan na everyone. At ayan, tignan nyo, gisang-gisang-gisa na ang ating manok. So, magsisimula na tayong ilagay ang ating gata. So, ang ating gatang gagamitin ay Coco Mama dahil walang fresh na gata dun sa palengke kanina. So, Coco Mama, baka naman. Pa-experience lang, oh. So, ayan, lalagay lang natin yung gata. Pak. Pasabog. So, perfect na yan. So, syempre, haluin lang natin siya ng very light. So, ayan. Ang sarap na. Nagugutom na ako actually. So, hindi pa to ganun kaluto. So, papakuluan pa natin siya ng matagal. And, lalagyan na natin siya ng curry powder. So, ito yung curry powder na binili namin sa palengke. Alam mo, mas gusto ko tong curry powder na to sa palengke kaysa yung curry powder na nabibili sa mall, iba yung lasa. Feeling ko yun yung original na lasa. Halo lang. Ayan, pasabog. So, halo-halo lang yan. So, papakuluan pa natin to ng very light. Siguro mga isang buong araw pa. Wala, ang ganda ng kulay. Nakukulangan ako sa kulay. Curry powder pa. Ayan, isang buong curry powder na inilagay ko, everyone. So, ayan. So, eto ay version ko ng chicken curry. So, magkakaiba tayo ng version. So, gusto ko matry yung version nyo, kaya i-comment nyo sa akin kung paano nyo niluluto yung chicken curry nyo sa bahay. Ayan, pasabog na. Very appetizing ng itsura niya. So, ayan everyone, nilagay ko na yung gata at nilagay ko na yung chicken curry. So, ang gagawin na lang natin to ay hihintayin na natin siyang kumulo ng kumulo at medyo magmantika para mas masarap ang kain natin. So, babalik ako kayo mamaya kapag lutong-luto na siya at kakainan na! So, ayan everyone. So, kulo na siya ng kulo. And then, just to share with you pala, nakausap ko yung isa sa mga kaibigan ko. So, gusto ko magchika naman tayo. Buti na lang naalala ko, may ka-video call pala ako kagabi. So, one of my friend called me last night. Tapos sabi niya, LDR kasi sila ng jowa niya. So, ako talaga yung chinat niya kasi nga, di ba, all my past relationship ay lahat LDR kasi nga mga afamtra. So, sabi niya na parang nahihirapan daw siya dahil nga daw sa time difference and then yung distance. And then sabi niya kung totoo daw ba talaga nag-work ang long distance. Kung ano daw yung mga ginagawa ko, paano ko na-overcome yung mga ganong lungkot, yung loneliness, redundant. Sa tuwing hindi nakakapag-usap sila at tuwing tulog nga kasi baliktad yung oras. Sabi ko sa kanya is, ganun talaga. And hindi naman dapat na lagi kayo mag-usap like everyday. Na todong, not mag-usap everyday. Mag-usap everyday pero hindi yung todong usap na parang super chat, super ganito, ganyan. Na parang, di ba, take it light. Di ba? Trust your partner. Na kung mahal ka talaga kasi ng partner mo, kahit gaano kayo kalayo, kahit gaano ka busy yan, he will still have time to contact you para kausapin ka, mag-update man lang, kahit short update lang. And that's very important in a relationship. Especially kapag nasa long distance relationship kayo. And then sabi ko naman sa kanya na hindi talaga mawawala yung malulungkot ka na parang kasi nga minsan gusto mo siyang yakapin, gusto mo siyang makausap, yung parang yun, alam mo yun, yung malapitan, kailangan mo ng
kausap na magko-comfort sa'yo when you feel down. Sabi ko, pwede pa rin yan naman gawin yun. Pero nga lang, ang difference is medyo malayo siya. And then, sabi ko sa kanya, sis, ganito ang gawin mo. Na kapag nag-chat sa'yo, di chika-chikan kayo, kaya mo yan, nag-work talaga ang long-distance relationship kapag ang both person ay may understanding and patience. That's really, really important talaga kapag naka-LDR kayo. You have to be understanding kasi nga dahil sa distance and time difference. And then, syempre, iba naman yung eksena niya doon. Malay mo, nag-work, di ba, busy. Sabi ko sa kanya. And then, yung ano naman, syempre, hindi talaga mawawala na parang gusto mo na siya pauwiin, gusto mo na magkasama na lang kayo. It's part. Actually, mag-work yun kapag meron ka talagang patience. Patience is a virtue talaga. So, kailangan talaga pasensyado kang tao na matuto ka maghintay, di ba? Hindi naman kailangan na 24 hours ay magkausap kayo at magka-video call kayo. Sa part na nakita mo na okay siya, na mag-update siya sa'yo. Actually, ako nung before, kapag nag-chat sa akin yung mga past partners ko, I know you're safe. Okay na ako doon na alam ko na safe ka kasi nakapag-message ka sa akin. So, hindi dapat masyado tayong obsessive or possessive when it comes on a relationship kasi makakasakal tayo ng tao. Especially sa long distance. Video call mo, video call tayo dito. Anong ginagawa mo? Asaan ka? Anong eksena mo? No. Hindi mag-work ang long distance kapag ganyan kasi lalo kayo may stress, di ba? Buti lang naalala ko. Kasi actually, ang ganda ng chikahan namin. Ang haba ng chikahan namin kagabi. So, sabi ko sa kanya, kalma ka lang ate. Hindi kapag umuwi, itodo mo na lahat, ibigay at isuko mo ng ang perlas ng silanganan para kabog. So guys, ayun lang. Piece of advice, kapag nasa long distance relationship kayo, huwag kayong masyadong possessive, huwag lagi kayong mag-aas ng time. Hindi naman masama mag-aas ng time, pero kapag busy yung tao, you have to understand. Kasi, it's actually part of, being a grown person kapag you know how to adjust. Kailangan mo matuto ka mag-adjust. We're no longer kids anymore, na parang, asan ka, love? Dito ka, love. Love, tawagan mo ko, namimiss kita. No. Hindi mag-work yan. Ang matured relationship kasi ay kailangan punong-puno ng tiwala sa isa't isa. Okay? Pero kapag ang jowa mo, ka-LDR mo, hindi nag-message ng isang buong araw at sasabihin sa'yo, busy siya, huwag kang maniwala. Because no man are busy when it comes sa partner nila. They will always make time para kausapin ka at i-message ka kung talagang mahal ka nila. Okay? So, ayan everyone, I think luto na to. So, kakain na tayo. Nay, Tay, okay na to. So, let's go. Kainan na. Ayan. So, ayan, luto na ang ating chicken curry. So, kainan na. So, taste test. Siyempre, alam ko namang masarap na to. Dahil ako ang nagluto. Siyempre, i-rate ko pa rin yung sarili kong luto. Ang sarap. Ang sarap. Oo, mami ang chini. So, ayun nga guys. Ang ganda ng chika ko kanina about relationship, di ba? So, ganun dapat. Online. Kabidyo yan. So, ganun dapat. Kailangan mature thinking ka na kapag pumasok ka sa isang relasyon. Dahil ang relasyon ay hindi lang basta-basta relasyon yan. Diba? Relationship is a responsibility. Kailangan responsable ka. Kailangan maintindihan ka. Kailangan matyaga ka. Diba? So, ayan guys. See you Cavite na so soon. I'm so very excited. Sarap. And then, relationship. Gutom ka, hindi ka pa para kakain. Hindi ba ako gutom kanina, Nay? Should always be, kailangan both persons nagtutulungan sa relasyon. Hindi pwedeng isa lang. Dahil hindi relasyon ang tawag doon. Kapag isa lang, dapat kung pareho kayo nagtutulungan. Kung mahal nyo ang isa't isa, hindi dapat ganun lang. Mali yun, pag ganun. Yep. So,
So, ayan everyone, kakain muna ako. Balikan ko kayo, may chichika pa ako sa inyo.